Gusto ko lang namang i-share yung... Kasi every morning kasi... Hindi naman every morning. Pero... Tuwing umaga lang. Tuwing umaga lang. Tuwing umaga lang. Then nagigising kasi ako... automatic body clock ko 3 a.m. Minsan 4. Nakikita nga ata, either bike ka ngayon. Pero... Ito ngayon kakaiba. Kasi... Diba, minsan... is... Call of nature... Minsan magigising ka na parang yung tiyan mo is... Number 2. O yung number 2 mo is... Number 2 ba is yun sa... Wet packs? Yes. Ayun. Wet fox. Yung sa number 2, minsan pag nagigising ka pag kunwari is... Alam mo yung tipong, palabasin mo na ako! May ganun. May ganung Nangyari. yung sakit ng tiyan. Pero ito parang magalang. Parang... Malumanay yung... malumanay. Parang magalang na pwede ba akong makiraan? Tas may consent. May consent. Di, tumayo ako tapos napaka-smooth na. Hindi yung nagmamadali ka sa CR. Smooth. Ano yun? Mga 1 foot? Mga ganun. Yung walang putol. Yung putol niya hindi mo puputulin ng... Hindi, ito nga. Ito yung kwento ko. Sige. Tapos yung kwento ko. Ipagdating ko sa CR, talagang hindi ako nagmamadali. Pinuesto ko yung toilet bowl. Tapos ginanon mo, binuksan mo ng maganda. Binuksan ko ng maganda. Tapos pagubad ko ng Hindi, ang maganda doon, perfecto yung walang drops ng di ba? Maganda, upuan mo na lang agad na. Oo. Ganun. Sige. Tapos pag upo kong ganyan, nung lumabas na, napaka-smooth. Sobrang smooth na may sakit ng konti dun sa rim. pero sakto lang. pero ramdam mo yung smooth, napakahaba. Sabi ko, ay, tumigil. Okay. Ang haba talaga. Tapos, talagang alam mo 1.5 foot. Tapos ramdam mo, tapos nung biglang, hindi mo naramdaman yung na naputol. Tapos, yun yung maganda. Yun yung parang tuloy-tuloy lang siya, Oo, Brad. Talagang good shit talaga yung nangyari shit. sa akin nung umagang yun. Tapos nung, di okay na, di tumayo ako. Nung huhugasan, di ba meron pag naghuhugas ka ng puwet? Yung wet fox. Wet fox. No wet fox mo eh. Nauna yung kamay mo. Minsan hindi mo hindi mo sinasadya. Kasi hugasan mo naman din eh. Pag ganun ko, walang dumi. Parang pwede ka nalang magpantalon agad. Oo. Pag ginawa ko to, pag tayo kong ganyan, Dre, nakita ko yung jebs ko. Ang ganda. Naka-coil siya. Tapos yung pinakadulo, parang sleeping Buddha. Akala ko yung nakangiti sa'yo, nakagarahay. Parang gumagal. Tapos pala, nung nag-CR ako, habang jumejebs ako, nagsiselfone ako. Pucha, natitempt kong mag-selfie. Gusto ko muna ng picture, Brad. Pero sa laula lang. Pero wala eh. Talagang pinigilan mo yung sarili. Ang ganda talaga nung buti, magandang desisyon yung nangyari. Ang ganda nung experience. Tapos yung kulay niya is parang burnt sienna na may halong yellow ochre. Halata mong healthy yung Nung finlash ko nga, parang nalungkot ako eh. Ay, wala na siya. So yun lang yung experience. Pero yung yung talaga yung paglabas niya dun sa wet packs ko na may halong hapde na mahaba. Ang sarap. Sobrang sarap. Pero wala namang tendency baka maghanap ka ng edits. So, ang edits. Parang na-miss ko yun Tsaka wala siya yung parang tang na yung tuwing. Walang putol. Ibig sabihin maganda yung kinain mo. yung naturalesa ng hindi siguro ako stress nung... Oo. Malaking bagay yan. So yun yung mga nangyari sa akin nung... Nakarang linggo. Hindi ko kailan ba yun? Basta nitong week na to yun nangyari sa akin. Hindi ko makakalimutan. Kasi ang ganda talaga nung tae ko eh. Unforgettable yung tae. Isipin mo, selfie ka. Oo, natitempt ko ako.
Inano ko, inon ko na yung camera, tapos ginaganon ko. My day mo, no? Oh, no. Di ba report Muntik na talaga. Parang kinakausap ako nung tae ko na, parang, kunan mo ako ng picture. Para yun. Ikaw, kumusta ang umaga mo? Okay naman. Maganda naman umaga. Maganda. Nakatulog ako. Tapos, ito yung last week, parang nagkaroon, kasi ito tingin ko, habang nagmomotor ako, kasi binabaybay ko lagi yan, kung familiar kayo sa service road. Hindi ko alam kung east ba yan or west. East service road, papuntang Makati. Mhm. So, galing Alabang. Baybay ako, di ba? Mumotor ka. May naisip ako. Chong. Oh. Knock. Ito tingin ko, Earbender Podcast exclusive to. Talaga Uy, wala. ano yung muna natin? Mag-welcome muna tayo. Oh, welcome. So, this is Earbender Podcast. Bago lumalim ang aming usapan, binabati ko kayo ng happy day sa inyo lahat. So yeah, this is Ken, your co-host for Earbender Podcast and Charles. Yun. Welcome to Earbender Podcast. This is Earbender Podcast. Binabaybay ko yung e-service road. Naisip ko tong knock-knock na to. Knock-knock. Who's there? Again, Earbender exclusive. Sa buong mundo, tingin ko ako pala nakaisip nito. Tingin ko lang. World premiere. So, okay. Chilimansi. Chilimansi who? Alam ko may bit yun. There was a ship in out the sea and the name of the ship is Chilimansi. Soon as the Okay. Oh, di ba? Okay. Oh, di ba? Pwede. Saan bang kanta yun? Hindi ko nga alam kung ano parang mga pirate yung dating Hindi ko alam kung saan. Pero, So, usapang pagmumotor, di ba? Oo, usapang pagmumotor. Ano ba yung motor mo? Mio Soul 125. Si Daryl pala na-miss natin kasi bumili ng motor din yun. ADV yata. ADV ba? So, sana nandito ka next week. Next week. Next week nandito na siya. So yun, Mio Soul 125. Scooter yan, scooter. Pero sobrang sa akin dahil workhorse ko yan at kung saan ako dinadala. Natitempt nga akong bumili rin ng motor. So siguro yun nga, mas practical. Practical sobra. Sobrang practical ng scooter. Well, gusto ko ang dream ko talaga is dream na motor ko talaga is, Harley Davidson. Well, yung mga tropa natin, meron nun. Oo. Sila Coach. Meron. Tsaka yung iba pa nating mga tropang riders. So, siguro someday, pero for starter, kasi nga, may nangyari sa aking foot. So, siguro mas safe. Mas safe siguro na scooter muna. Tama. Mas tingin ko, mas maganda na parang plug and play lang yun no? Pagkalagay mo gasolina. Pero syempre, wag mo mamalitin kasi ang dami na disgrasya rin dyan So, speaking of disgrasya, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa kamote riders. Okay? Narinig nyo naman siguro yung term na yan, mga kamote rider. Bakit kamote? Kamot? Parang ganon? Napapakamot ka? Actually, parang kamote. Hindi ko alam yung pinaka ugat niyan. Pero una ko narinig yan yung term na yan, kamote rider. Kay Zach Lucero, makina moto. Alam ko, yun na. Hindi, sabihin niyo kung mali ako doon, pero yun doon ko siya unang narinig. Kasi, ako. So parang may ako nagsabi sa akin para daw kasi sa sobrang reckless sa daan, mapapakamot ka na lang. Kaya tinawag na kamote. Pwede rin. Magandang magandang explanation yan. Pero, yun nga, ang ibig sabihin kasi ng kamote dito sa Pilipinas, pagdating kamote kasi yung sweet potato ba? Sweet potato. Root crop. Okay. Pero, hindi to ulam. Hindi to ulam guys Pero, ang nito, ang ibig sabihin, kumbaga pasaway ka sa kalsada, lapitin ka ng disgrasya, gawa ng kamote.
ba't dinikit sa kamote? Isang tanong yan na hindi ko masagot ngayon. Pero Baka nga yun nga. baka nga yun, napapakamot ka. napapakamot ka eh, Oo. kamote nga eh. Pero, bakit nga ba sila tinaguro ang kamote riders, di ba? So pag-uusapan natin yan ngayon, yung kamote riders and yung kadikit yan kasi bago lang tong yung road rage, pre. Yes. Oo, so pag-uusapan din natin yan along the way dito sa podcast natin. Since wala ka pang motor ngayon, hindi mo pa alam kung paano maging kamote rider, pero nagdadrive ka ng sasakyan. Ano sa tingin mo yung isang karakteristik ng pagiging kamote rider para sa'yo? Yung para sa akin, yung singit ang singit, siguro. Yung hindi nire-respeto yung kapwa rider, Tama. Yan. di ba? So, yun, obviously, pag wala ka respeto sa daan, sa traffic, automatic kamote ka. Di ba? Oo, ako naman, nagmomotor din ako. Hindi ko masabing perpekto kung nagmomotor. Pero, marami kasi na, alam mo yun, small displacement na nga yung motor mo. Pero pag hinataw mo ng ganun, parang hindi ka natatakot mabangga. Siguro yun nga yung kasabihan nila pagdating sa motor. Pag ikaw, hindi na natatakot, matakot ka na. Kasi Oo. sobrang komportable ka na, tas, Oo. di ba, singit ka ng singit. Ang dami ko rin nakitang, ganun yung way ng pagdadrive nila ng motor. Pagdating sa dulo, makikita mo nakabagsak na or something. Yun yung nangyayari sa kanila. Nabubuli nga ako eh. Bakit? Sige. Kasi, di ba, pag nagbabike ako, tapos rush hour sa daan. So, Oo, di ba? Sa... isa na, parang nabubuli ako ng mga to, lalo na pagka rush hour, ang daming motor, na ko, talagang, putya, lumili talaga ako. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Pero buti wala naman tumadyak sa'yo, di ba? Parang minsan kasi ganun eh. Siguro kasi, nasasabing kamote riders kasi nagmamadali. Isa yan. Kasi pag, halimbawa, hindi ko nila lahat, pero halimbawa, courier ka, tapos, nagmamadali ka makapunta sa isa kasi mas madali ka makapunta sa pupuntahan mo, mas marami kang kita. Siguro kasi mas marami kang ma-deliver within the day. Siguro isa yan. Meron naman na hindi ko alam ako maswerte ako na nakapag-drive muna ako ng sasakyan bago ako nagmotor. So alam ko yung takbo ng kalsada. So kahit papaano, buti naman ngayon, wala naman akong, matagal na rin ako nagmomotor, 7 years na rin, pero wala naman akong major na disgrasya patungkol dyan. So good thing. Good thing. Good thing. Kasi minsan ang tawag dito, pag nag-drive ka ng motor, parang kotse rin minsan sinusundan mo pa yung Pero minsan talaga, yun nga, minsan nakakailangan mo sumingit kasi sobrang traffic. Hindi singit eh. Baga dadaan ka sa lugar na, alam mo yun, na maluwag. Minsan para sa nga, motor. as a tawag dito, commuter ba tawag? Commuter. Nagbubook kasi ako ng mga MC taxi. Oo. So minsan parang natutuwa ako kasi minsan pagka kamote yung nasakyan mo. Kung talagang saglit lang yung yung pag-commute ko, nandun na kagad ako sa gusto mong puntahan. Gusto kong puntahan. Kaya natutuwa din ako minsan. Pero yun nga eh. Yun nga yung goal ng karamihan dito sa Pilipinas. Kasi alam mo yun, makakapunta ka ng kontrolado mo yung oras mo. Halimbawa, pupunta ako sa Makati, ganito. Tingin ko mga 1 hour yan. Kasi kung halimbawa, nagko-commute ka ng yung dito, transportation nito sa Pilipinas, di ba? Malamang yan, 2 hours, 3 hours, di ba? Na nga eh, parang minsan pagka, lalo na pag rush hour, like 4 or 5, tingin ko sa, lalo na dyan sa Binakayan, napakadaming motor. Ay, grabe parang yan. Indian eh. Oo, motorcycle country na tayo. Akala ko nga hindi. Pero for the last 10 years na nagpupunyagi yung motor dito sa atin, gawa ng syempre, practical. Pero mas grabe pa rin sa India. Hindi, sabi nila, yung mga naririnig ko sa pinapanood ko dito raw sa Pilipinas, grabe ang traffic. Pero
sumusunod yung tao sa traffic lights. Humihinto pa tayo sa pedestrian, may pag-red, huminto. Doon daw sa India, parang gumagawa raw sila ng sarili nilang daan. So parang gano'n. No? So, Vietnam gano'n din ba? Ganun din. Sa Vietnam, hindi ko sure pero kung kung sa Vietnam gano'n din ba? Ang mga Vietnamese friends natin dyan na marunong mag-Tagalog, sabihin nyo naman kung tama ba yung sinasabi namin. So yun yung natin sa pagiging kamote rider nga. Tingin ko, yun nga, siguro, yun nga, pagmamadali, o kaya, yun nga, gawa ng marami tayong service ngayon logistics, yung ride sharing services, di ba? Katulad yung nag-hail ka ng para motorcycle taxi. Motorcycle. Yung habal. So kailangan mas mabilis ka makapunta, mas marami kang customer, mas malaking kita. So isa 'yan. So natututong gumaling sa kalsada yung mga tao. Ang problema lang siguro kung makadisgrasya ka or madisgrasya mo yung sarili mo sa kalsada. Tsaka yung yun nga lang, kunyari pagka may pupuntahan ka tapos gusto mo postura ka pa rin, hindi mo makakamit yan sa motor Hindi. Haggard ka talaga dyan. No? Saka sabi nga nila you ride for the, Kaya mo yan. You ride get for fun? Parang you dress for the slide, yon, not for the ride. Kasi minsan inuuna ng tao yung forma. Kailangan pagpunta ko doon, formado ko, di ba? Pero yun nga, Marilaki. Ito, yung Marilaki, isipin mo. Marilaki? Marilaki, yung yung sa batong Marilaki. Banda North. Banda North. Yung kurba-kurbada. Yung nagsusuperman ng gano'n sa motor. Yung nagbabanking sila. Nagbabanking. Banking. Di ko nga alam para may eksena sila doon Ano yun? Tumatambay sila doon tapos pasiklabala sila ng banking. Siguro kasi hindi ako nagpupunta doon. Medyo kahit araw-araw. Kasi sa social media ko lang nakikita yun. Ako rin Pero ang weird naman nito. Yung mga nakakausap ko na nagbomotor, sabi niya, hindi kasi ang sarap mag long ride na, alam mo yun, yung maganda raw yung kalsada and all. Pero maswerte ka tayo sa South Ako, taga South ako. So, may daang hari, laging dinadaanan na maganda rin yung kalsada. Kaya sawa na ako sa maganda kalsada. So, anyway, yung eksena sa Marilaki, isa yun. Tas minsan, yung mga photographer doon, parang inaabangan nila kung sino yung siguro maganda yung motor or kung mayroong madidisgrasya, content, di ba? Diba? Yun yung nila. So, yun yung parang yun yun yung nakikita ko. Pero yung last na, unfortunately, may namatay yata, di ba? May na-disgrasya. Yung last yun, yung parang nag-unahan sila, tas naka-Superman, pero parang hindi naka-break. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari doon. Anyway, yun nga, may na-disgrasya, may pumanaw, gawa ng na yun, yung stunt na yan. So, tas hindi ko sure kung may helmet. Kung may helmet man, natanggal. Anyway, kung magmomotor kayo, alimbawa kamote kayo, mag-invest kayo sa helmet na maganda siguro. Yan ang isa sa payo dyan. Pero may nabalitaan ka na bang na aksidente sa Harley Davidson, yung mga Easy Rider? Mas safe daw yun alam ko. Alam mo ba't mas safe? Kasi mas siguro gawa ng yung mahal yun, unang-una mahal, iingatan mo. Diba? Hindi, yung mga Ducati, daming mga doon dati. Yung tayo, di ba? Oo, grabe. Saan tayo papuntang Pampanga? Sa SLEX. Hindi, SLEX yun. SLEX ba yun? Basta, kasama natin sila Macol. So, may pupuntahan tayong party, tapos may napansin tayong nag-uunahan na mga big bike. Mga big bike. Sports bike, Tapos sumemplang talagang tas tutulungan pa natin, sabi nung isa, wag kasi bakit bungguin tayo sa likod ng mga sasakyan. So, yun ang una kong nakitang Parang movie lang Parang movie, Kasi sa harap natin nangyari. Yung yung ganong klaseng aksidente. So, yung sa Marilaki naman, racing parang racing yung dating So, nag-racing sila tapos pakurba. Hindi ko alam yung 100% na nangyari pero parang sila na hindi na control yung pag-banking. Ayun, dumiretso tuloy. Dumiretso tuloy. Anyway, yun nga, sad to say may
Parang pumano yata doon. So, Anong nakukuha nila sa ganun? So, wala lang for siguro yung adrenaline. Or yung parang kung naglalaro ka ng arcade nung araw sa mga SM eh. 'Di ba yung manalo ka? Siguro yun eh. Kasi pag lalaki kailangan meron kang may kakalaban ka na kailangan pag nanalo ka isang ibang klaseng rock and roll yun para sa Yes. So siguro yun yung isang patungkol doon sa Marilaki na yan, yung niyan, yung issue na yan. Sensya na. Hindi ako masyado sa mga motor-motor eh. Pero kasi kailangan ng input nga ng insight ng yung hindi Pero nagmo-motor. Kasi ano ba sa tingin mo dapat gawin? Tingin mo? Dapat gawin. Anong ibig mo sabihin dapat gawin? Para mabawasan. Kasi tingin ko hindi mawawala yung pagiging kamote. Hindi, siguro sa pa rin eh. Babagsak pa rin sa ano mo eh. Sa sistema mo eh. Sarili mo talaga sarili mo talaga eh. Yun talaga eh. Meron bang term na ego driving? Tingin ko. Kasi 'di ba sabi nga 'di ba sa lisensya nga nakalagay eh. Wag mong Kasi yung term na yun, ego lifting kasi nag-gym kasi ako eh. O kaya nga, ganun din. Tingin ko may ego sa driving din. Yung baga, inunaan ako ng scooter, nakaano ako. O kaya, halimbawa, naka-scooter doon lang. nagsa-start ang road rage. Ayun, papunta. Yung road rage din, yun nga. Last March 30 yata, meron din tayong dito sa Pilipinas na sikat na video tungkol sa road rage na yun. Sa Antipolo, di ba? Mm-hmm. To be honest, ang una ko nakita, yung suntukan at may beng-benga na. Oo. Yun na. Nakita Tapos, ko. syempre yung comment ng isa, may bengbangan na. May bengbangan na. Tapos yung comment ng isa, ganito. Syempre yung nagko-comment. Kung sobrang layo niya para malaman niya yung totoong nangyayari. So, kung ano lang nakikita niya. Akala ko nga, sabi nga niyo, asawa niya. Hindi pala yata asawa yun. Yun na baril. Tapos, ang daming galit dun sa taong yun. Dun sa bumengbeng nga. Kalauna, nagkaroon ng isa pang footage, isa pang video na sa rider's point of view naman kung ano nangyari talaga, ganun. So, parang nahati tuloy yung ng mga netizens. Kung napanood mo yung video na yun, yung... napanood ko pero ayoko kasing alam mo naman ako eh, parang dinadaanan ko lang. Ayoko pumasok sa sistema ko kasi parang negatibo. Napaka-toxic kasi. Pero anyways, so yun nga, ang pagkakarinig ko is parang yung bumaril daw, dinipensahan niya lang daw yung sarili. Ganun yung dating eh. Ako, ganun yung napanood ko. Parang... Hindi, pero kasi madami nagsasabi na kumbaga parang ano ba nangyari? Kasi tapos na yung gulo, saka pa lang daw bumunot yung ano. Hindi, ang nakita ko, parang pinagtulungan kasi siya, parang gano'n. Ganun. So, una, parang lumalaban pa siya, as in, mano-mano, minamano-mano niya, hanggang siguro, parang nasukol na. Hindi naman niya. Alam ko sino yung titira sa kanya doon eh. Bumunot na. Sana pala, inano niya pa rin. Pero, yun ang doon eh. Ang pinakakasalanan doon is init ng ulo talaga. Tingin ko. Kasi, kahit anong mangyari, matatalo ka talaga. Tsaka ang malungkot doon is kasama nung driver, yung may-ari nung naka-SUV ba? Naka-SUV. Yung family. Oo, paano kung madama yun, di ba? Hindi, parang may nadamay na nga. Hindi ko alam kung ano yung story. Di ba parang nagpaputok siya ng baril tapos may tinamaan na babae. Hindi niya asawa. Yung sabi yung commentator nung una, asawa niya, pero parang hindi yata yung asawa. Parang asawa ng kabilang partido, kalaban or something. Pero tinulungan niya pa rin para. Hindi ko alam yung storya talaga. Okay. Pero yun yung base sa nakita ko kasi pag nanonood ako ng mga video na ngayon, hindi naman naka full volume eh. So, siguro yun. Yeah, kaya nga pagka iniisip ko rin kasi ang laki talaga ng epekto. Lalo na pag kanyari is may dinadala kang problema like
syempre lahat naman magsisimula sa bahay. Tapos bigla kang aalis. Tingin ko ganun Malaking epekto talaga yun eh. Minsan parang May problema ka, di may ba? problema ka, tapos Oo. magdadrive ka. Hindi talaga Kahit siguro sa siya- sakyan di ba? Kahit auto, 4 wheels, di ba? Kung halimbawa may ka, medyo Kasi ka rin. automatic, yung energy ng sa sarili mo, sa isip mo, hawak mo yung sasakyan, matatransfer mo yung energy dun sa Sa sasakyan. sasakyan. Ghost Rider, di ba? Di ba? So, everything is energy para sa akin. So, ganun din. Machine man yan, wala mang consciousness yan, pero yung energy na Natatransfer mo. Nagaling natatransfer sa'yo. mo, nagaling sa'yo. So, natatransfer doon sa sasakyan. Tapos, yung sasakyan, yung dadaanan niya, natatransfer din doon. So, konektado na, chain reaction. So, pagka medyo may nakita kang, sabihin natin, minsan, kinikreate mo lang din talaga yung pagkakamali ng isang parang, uy, nag-cut to pero Hindi naman pala. hindi naman pala, parang Sinave maayos. lang, Oo. sinave lang niya yung sarili o kaya maayos naman yung pagkakano. maayos naman, pero syempre dahil may pinagdadaanan ka, yun yung nakikreate mo sa isip mo na, putang inan to Pinagbuntunan mo talaga. pinagbuntunan mo. So, yun talaga magsa-start din talaga sa sarili mo. Sa sarili mo Pero ito, suggestion ko lang. Dapat, ang gawin nila, ang mga instructor ng motor, Indiano, Mabumbay. May nakita ka na bang Bombay na sumemplang? Wala pa. Ako wala pa eh. Diba? Ay, Oh, speaking of mga Indian, mga Insa merong natin isang dyan eh. may napanood ako sa isang sa social media. Parang nakasabay niya isang Punjab nakaturban. Turban dam. Tapos turban. Tapos inano niya yung enforcer. Sabi ko, ba't ayaw niya sawayin to hindi naka-helmet. Tapos biglang pinagalitan pa. Sabi ko, wala kang alam sa sa Kultura na. sa parang pala dyan, exemption pala sa Pag ano bang culture, Sikh ba? Sa Sikh? Sikh? Oh, sa law. Sikh yun, di ba? Kasi may parang religious na Pati yung mga yung sa lang ba, sa mga Sikh lang ba yun? Hindi kasi may Sikh parang yung turban nila parang mas compact eh. Yung iba, yung malalaki, hindi ko alam. Pero kung sila, di ba? Yung religion nila, Muslim ba sila? Hindi yata eh. Hindi ba? Sikh eh. Islam. Hindi rin yata Islam. Hindi ko alam. Hindi ko sure yung Hindi ako 100%. Mm. Pero, ang sure ako, wala pa ako nakikitang bumagsak na nakaturban. Hindi pa. So, dapat natin instructor. Ay, oo. Sige, ikaw. Ayun, share ko lang, may mga experience din ako na hindi ko talaga din na-control yung sarili ko. So, buti na lang is, yung mga panahon na yun is bata-bata pa ako at hindi pa uso ang social media. Walang ebidensya. Parang simpleng lang parang umaatras ako. Actually, hindi siya sa daan Matras lang ako, tapos medyo hindi ko alam kung ano yung naging problema ko dun sa iniisip ko. Basta masama ang araw ko nun. Sa matimpla. Masama timpla. Tapos bumangga ako sa isang pader. Tapos nung di na bad trip ako. Di may mga nakikiisyoso na mga tao doon sa lugar na yon. Tapos ang tingin ko parang yung mga taong nakikiisyoso, pinagtatawanan ako. Nagtitripan ka parang. Oo, tapos biglang nag-snap talaga ako, nagkamon ako ng suntukan, hanggang sa ang dami ng mga pumipigil sa akin, pati doon sa isa na mainit na rin. No? Oo, mainit na rin. Pero nung kalaunan, napag-isip-isip ko talagang
Shit, ang gara nung Mali. ginawa ko. Mali talaga. Mali. Well, ano yun, mga, alam ko para mga, bata pa ako noon eh. Nasa siguro mga 5 years old or 6. Ano ako noon, siguro mga early 20s. Mainit. Mainit. Mainit pa ako Mainit noon. ang dugo. Sa akin, ano? Steroids pa ako noon. Grabe. Nagbubuhat ako noon dati. So, yun. Sa akin naman, buti na lang, magandang ano, kasi Sabado, tas pauwi na. Ang nangyari dyan sa Paranaque, stoplight. So, stop ako ng ganun. Bago-bago pa ako nagmumotor nun, para wala pang 1 year. Pagka-stop kong ganyan, Yan ba yung pinakaunang mo motor, Mio? ito yung pinakauna ko hanggang ngayon. So, yun yung nag-road rage ka. Hindi road rage. Ano yan? Hindi wala kayo. Ito yung example na hindi road rage. Kasi pagka... Road rage, no? Ano kayo nagiging parang Naging super saiyan. Pagka hinto ko dun sa stoplight nga. So, after mga 3 seconds, may bumunggo sa likod ko. Buti, siguro mabilis siya, tas na-brake niya. So, hindi naman ganun pero bumagsak kaming dalawa. So, parang naghahanda siya ng suntukan kasi, siyempre, pagtatanggulan niya sarili niya eh. Parang gusto pa niya isisi. Huminto kang biglaan eh. Sabi ko, red eh. Pero ang ginawa ko na lang pagkabagsak ko, binahon ko, nagbangon sa amin, tas ganun, pag. Parang nakikita ko sa kanya talaga na suntukan. Sabi ko na, okay ka lang ba? Tas nakita ko na pag ganun pa lang nadi-diffuse agad, Chong. Oo. Nadi-diffuse agad kasi bigla siyang nagpababa ng loob. Sabi niya, pasensya na sir kasi ang sinasabi nga niya, huminto ko eh. Sabi ko, hindi ko na lang sinabi na, hindi, red kasi. Ginanong ko na lang. So, basta okay ka. Oo, okay na. Tas wala na. Okay. Yun niya, ikaw lang din nagkikreate talaga nung Buti na lang din at Sabado yun. Kung yun mga Lunes, no? Baka iba rin ang nangyari doon. So, meron naman din ako experience na kumbaga yung may nakasagutan ka sa kalsada, bubuksan mo yung yung bintana. Yung dala kong kotse na yun eh. Yung kotse. Manual pa. Puta ka yan. So, yung mga ganon. Dipindot na lang. Yan, dipindot. So, yun ang mga, yun lang. Pero yung mga nagiging viral ngayon na grabe yung mga road rage, hindi naman, pasalamat na lang na hindi ako umabot sa ganon. Buti na lang. Kasi yung iba, katulad yan, yung isa may baril, paano may panaksak, di ba? Or Yes. So, yun ang hindi natin alam eh. May nag-share din sa atin na ito, baka marami mga galit ng taga-probinsya, pero pag taga-probinsya ka raw, yung mga yung hindi ka, yung walang sitahan ng helmet, yung minsan kalsada nagdadrive, ang lalaki, walang lisensya. tas hindi ka mahuhuli ever. Walang pangil para doon. Kasi siguro, isa lang naman yan eh. One-off lang naman yan eh. Baka yun ang sasabihin ng mga enforcer doon. Or hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Pag hinalo daw yan dito sa city, di ba? Baka doon yung nagkakaroon ng hindi ba? Baka nagkakaroon ng yung kamutihan sa umpisa. Hanggang sa ma-integrate nila, ay bawal pala itong ginagawa ko. Isa yan, siguro. Isang factor yan. Tingin ko maraming factors din eh, na pwedeng pangyarihan yan. Sa, ibig mo sabihin, sa culture. Kultura. Yan. Kultura. Oh. Pwede rin. O sabihin natin, mga ilang percent siguro, yung ganun. Mangilan-ngilan. Siguro, ayoko magbigay percentage, pero mangilan-ngilan. Oh. Mangilan-ngilan. Isang may factor yung ganun. May factor yan. May factor yan. Doon lang sa lugar ko. Sa lugar na tinitirhan ko. So, yung kultura ba na yun is, yung sinasabi, yung pinag-uusapan natin is yung sa rules sa road? Rules sa road. Rules sa road. Rules sa road. Kasi ang alam nila, karera lang. Karera ng karera. Walang yun yung Pero meron namang exception to that rule. Siyempre, mas marami naman. May mga bait pa rin naman na sumusunod sa batas, sumusunod sa di ba? Yung alam. Meron akong napanood, editorial to. Nakalimutan ko sino yung nagsabi. Matagal na to. Parang, dun daw sa bansang yun, not sure where, pero Europe ba or kung saan man na first world country, na pag ikaw nagmomotor ka, ang nakalagay dyan,
60 or 50 lang. 51, lumagpas ka ng 1 lang, ng sa metro mo, tapos nabaril ka ng yung enforcer ng Yung baril talaga, no? 51, pang! nabaril ka nung parang nila, yung meter nila. Mm. Walang sisita sa'yo. Walang sisita. Ah. Pagdating mo ng siguro ng toll gate ba or magre-renew ka ng lisensya, makikita mo na lang na sobrang laki na ng penalty mo kasi nga ganito, lahat to may picture yan, may so ang tao doon magiging Alam ko sa sa disiplinado. Sa Paranaque ganun. Kasi nahuli yata. Alam ko nahuli ako. Oh, sige. Alam ko yan sa Paranaque may ganyan. Hindi ko alam. Pero red light lang. Oo, tapos may letter na pumunta sa'yo, di ba? Pumunta sa akin, may picture. Oo. Naka-picture. Tapos yun nga. Pag hindi ko daw maasikaso. Dagdag sa mo. Sa... So may notice naman sila. So pinuntahan ko kagad. So okay yun. Okay yun, di ba? At least uy, bawal dito di ba? Pero hindi ko talaga nakita yung yung red light. Yung red light Or yung bawal mag-U-turn. Ayun, ikaw nagda-drive, pumunta tayo ng Subic, di ba? So sa Subic? Di ba may driver tayo noon, sa Power Tools sa Pampanga, di ba? Si Mako lang palagi natin. Pero yun nga, parang ang natin dun ang babait sa natin. Sa Subic may hirap daw. Mahigpit ang doon. Ang traffic rules. Yung traffic rules. Sabi nga daw. Sabi nila. So yun. Wala naman akong siguro mga normal na traffic rules. Wala lang talagang nakakalusot dahil sobrang higpit ng kumbaga bantay talaga. Bantay. Yun nga. Siguro kung halimbawa magkaroon ng super pangil ang batas natin patungkol dyan, yun ang mangyayari. Kaso parang hindi rin sa kultura natin na sobrang traffic. Kaya nga nagmotor yung karamihan sa atin. Ako especially, ganun din. Na, alam mo yun, para kung saan may maluwag, doon ako pupunta. Yun yung Pero kung halimbawa, sinisingit mo yung sarili mo ng mabilis, pag ganun, baka doon, yung madelikado ka doon. So, tingin mo ba yung mga, di ba meron mga designated, lalo na sa EDSA, bus lane, motorcycle, nasusunod? Sa bus lane, oo. Kasi pag yung bus lane ngayon, di ba, parang carousel ba ang tawag doon? Na parang doon lang yung mga bus na yun, pag pumasok ka yung sasakyan or motor, matik pag may enforcer sa or LTO, huli. Kasi may mga video sila doon eh. So, yun, nasusunod naman. Pero tingin ko hindi naman 100%. Pero, di ba? May nahuhuli araw-araw. Kung wala, di ba? Wala, hindi tatambay yung mga yun doon kung walang nahuhuli araw-araw. Tsaka siguro din para sa akin talaga, tulad ng sinabi ko dati nung nag-usap-usap tayo dito. Kalsada talaga kung maganda yung kalsada mo, siguro mas disiplinado yung mga parang reflection ng bansa. Reflection ng bansa. Yung kalsada So kapag maganda yung kalsada mo, siguro yung magiging outcome nun is magiging maayos din yung mga... Hindi kaya dahil issue rin yan ng transportation dito sa Pilipinas. Pwede rin. Kasi 'di ba kung halimbawa maganda ang transportation katulad ng mga sa Hong Kong, sa sa Japan, 'di ba? Trend sila dun eh. Sa Japan. Diba? Wala naman jeep dun eh, 'di ba? Japan, China, 'di ba? Oo. So, yung mga tao doon nagko-commute. Kahit na mayaman ka, magko-commute ka kasi practical, mas mura. Makakarating ka pa ng on time kasi mas mabilis, walang traffic eh. Siguro ganoon. Kaya nangihinayang talaga ako doon sa nangyari din sa LRT. From Baclaran, ang balita dapat sa Pote yan eh, sa Pote kabila. Pero parang naputol nandiyan lang sa Villar Sipag area yung last station siguro. Ang sabi nila may right of way, ganyan, pero di ba? Sana yun na lang ang issue, hindi kurakot ang issue. Okay. So, yun. Ayokong pumunta doon sa route na corruption eh. Oo. Pero siguro yun nga, kung maganda yung natin sa Pilipinas yung transportation natin, mas marami sigurong
yung nagko-commute at hindi bumili ng motor, hindi nagkakamot para alam mo yun, nagmamadali siguro. Ay mawasan na rin yung road rage na yan. So yun. Ano pa? Ito pa. Kasi nasabi mo na mahilig ka sa di ba? Parang nasa pusong mo yung Harley Davidson. Galing ako ng Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Pero ngayon, Chong, parang feeling ko, kasi pag-usapan din namin ni Boris na yung mga China bikes ngayon, kasi pumunta ako ng Makina Moto Show kahapon, second day. Nakita ko. Madami akong tropa din na pumunta. Niinggit nga ako Diba? Gaano sila ng mga motor doon. Kasi ang alam ko, para magkaroon ka ng cruiser bike, kailangan mo ng mga 800,000, mga, di ba? Mga ganun, or to 1 million, mga ganyan. Ngayon, Cruiser bike, mga parang di ko Harley. Parang Mga ganyan. mga Easy Rider. Mga ganyan, Easy Rider, di ba? Easy Rider. Ngayon, kaya mo nang bumili 200 or less, mga 200,000. Meron, hindi na suntok sa buwan. Although mahal pa rin yan, pero alam mo yun, marami nang mas makaka-afford na Filipino. So, siguro mas maganda rin pala talaga yung maraming motor sa market, mas panalo talaga yung yung riding community para makapamili ng mga gusto nilang motor. So, yun ang ko. So, tingnan mo. Di ba ako promoter kamusta yung mga nakita mo motor doon? Ang gaganda, sinakyan ko. Baga, first time ko makasakay ng Harley. Goldwing. Sinakyan ko yung Goldwing nila. Ganito palang pakiramdam ng naka-Harley Davidson. Iba, parang powerful ka na. Parang siyang speaker na may kasamang motor. Kasi puro speaker yun. Siguro bago ko mawala sa mundo. Kailangan meron ako. Ako rin. Nasa kahit hindi Harley nga sa akin Basta cruiser bike. Yan. One of these days. Nasa natin, bucket list. Harley talaga. Natupad na ni Coach yun Oo, yung si Coach. Si Coach mag-guess siya sa atin. mag-guess yan next week. Nakita mo yung sa Malaysia, yung mga Vespa. Tapos, parang Mad Max yung dating. Ako bilib ako sa kanila kasi nga, yun yung mga Vespa na. Hindi hinuhuli, no? Hindi sinisita Kasi parang yung creativeness ng mga tao, yung grupo na yun, parang okay tapos, lang. Puro sila parang punk lifestyle. Diba? Yun yung nila. Parang sila parang ang mga parang mga ganun nga alam mo yung nakikita ko doon sa mga gumagawa. Alam mo yung mga crowd sa Pop SummerSlam. Parang ganun yung mga itsura nila mga slamero. Pero yun yung eksena nila, yung Vespa na, kasi sa kanila yung Vespa Parang dito, Yamaha, mga yung mga maraming pyesa. Makina ng Vespa yung alam ko. Yun yung nalaman ko Yun yung ginagamit nila kasi marami daw talagang maraming parts ng Vespa. Parts ng Vespa talagang siguro sa Malaysia. Vespa sa kanila. Malaysia ba o Indonesia? Parang isa doon. Parang isa doon. Basta kapitbahay natin na country. Tapos may kahoy. May kahoy, ang daming gulong, tapos sobrang low, ang baba, lowered, tapos ride lang sila. Ride lang, tapos may pinapatak sila, tuti ba yun? Ginaganon. Sobrang mausok. May parang Mad Max nga yung, di ba, sa Mad Max, binubugahan yung ganun. Merong hindi lang isa yung driver, meron din taga maintain nung makina. May taga-spot ng Tapos yung sasakyan is talagang di ko alam kung hybrid kasi lang talaga, scrap talaga Mad Max talaga no? Bakit kaya sa Pilipinas masyadong mahigpit tayo sa ganun? Pagiging roadworthy ba ng motor? Or Kasi parang nawawala yung creativeness tuloy. Alam mo yung, kasi pag sa mga moto show, di ba, doon lang nila nilalabas yung mga creativeness nila. Hindi naman nila pwedeng ibiyahe. Hindi naman pwede ibiyahe, di ba? Hindi street legal. Sayang sayang yung creativity ng mga Pilipino na, alam mo yun, maganda siguro sa daan na nakikita natin. As long as roadworthy, pwede naman, di ba? Siguro yun lang, sayang. Kasi masyadong, yung gobyerno natin, medyo, band-aid solution. O kaya maisip lang, gaya ng COVID, di ba? Lagyan mo ng pakpak yung yung sarili mo para yung ilaway mo hindi mapunta dun sa kasama mo, di ba? Yung plaka, lagyan mo ng harap likod. Tapos yung
Oo, yung pinauso nila para sa motor, lalagyan ng shield. Oo, shield, di ba? Napakadelikado Baka nun. Stupid na. Oo nga, Diba? stupid nga talaga. Kasi hindi naman pinag-isipan yan. Siguro yung mga nagpakanaan yan, mga hindi naman nagmomotor talaga eh. Parang nakakotse lang. Makagawa Tsaka lang ng siguro project. may ano rin na parang, uy, okay na dahil pandemic, inano nila, nagkaroon sila ng idea o ganito for business din. Oo nga, no, di diba? ba? Parang, uy, kikita tayo dyan, Kikita boss. tayo dyan, di Kikita ba? tayo dyan, pagawa Together tayo with ng ano. face mask, yung mga Face ano pa. mask, face shield, di ba? face shield. Sa Pilipinas lang yata may face shield eh. Oo Di ba? nga. Pero laking tulong ng motor nung pandemic. Sobrang laki. Oo. Sobrang laki. Sa food delivery, sa... Courier, nung pumasok ang courier dito sa, yung courier business dito sa, dami nagkaroon ng trabaho tungkol dyan. Ang daming naisalbang pamilya. Oo. Di ba? Pero marami rin, siyempre, na disgrasya. Pero yung, mas marami pa rin natulungan tingin ko. When it comes to financial, natulungan gawa ng trabaho, yung gaya nga sabi mo, pandemic, walang makain, di ba? Hindi makalabas. Yes. Pero pwede mag-deliver. E-bike, nako. Magalit yung kapatid ko na ito. Naka-e-bike yun eh. E-bike. Oo, pero hindi dapat yan sa highway. So, yung e-bike. Mga nagdadrive niyan, lolo't lola, nanay. Hindi ba Actually, yung mga estudyante. Yung mga electric cart na tawag ko dun, yung parang golf cart. cart. Yun delikado. Eh. Pinaka-delikado, siguro meron din, pero mga nakikita ko hindi nagsisignal. Natatawa ko, ang dami nahuli niyan kasi meron nga na nagva-vlog. Nadaanan ko lang sa YouTube. Yung isang ahensya ng yun sa MMDA ba or basta may MMDA. clearing operation sila. MMDA ba yun? Si Libreha. si Go. Anong panahon din? Ay, ko lang ngayon hindi ko sino. Yun yung yung pinaka-head yata ng, hindi ko alam kung MMDA yun. May nagbablog sila, tapos binablog nila yung clearing operation sa Manila. So, okay naman yung ginagawa nila. Kasi para maging, kasi yung ang nangyayari kasi sa Manila is yung ang gusto kasi malinis yung bangketa. Just tama naman. Which is tama naman, diba talaga? Dapat talaga ganun. Daanan ng tao yun. Kasi ang dami nila nahuhuling e-bike. Nakaparada doon tapos bumabiyahe kasi nanguhuli rin sila eh. Kunyari yung Kolorum, parang ganun, kinokolorum yung e-bike. Oo. Yung mga bumabiyahe ng e-bike, yung ang dami nilang nahuhuli na motor na palibasa dun sa lugar nila, kaya nagagamit nila yung motor walang lisensya. Sa tingin mo ba pag kunyari dito lang sa subdivision, ikaw ba dadali mo pa yung lisensya mo? Dapat bang dalhin mo yung lisensya mo? Kunyari, yung wala namang huhuli sa akin dito. Dahil sa may mga nangyari sa akin in the past, ayoko na magpakasigurado ng kahit ano. So kahit sa subdivision pa yan, sa lugar na tinitirahan ko ngayon, yung lugar na yon bawal mag-helmet. Karamihan doon nagda-drive bata. Walang lisensya yun, malamang. Wala pang 18 yun. Pero walang mahuhuli. Kasi hindi hulihin yung lugar eh. Kasi yun nga, bawal hulihin. Parang ganun. Pero pag lumabas sila ng highway, automatic may huli yan. Pero, yun nga, yung question mo, dapat bang may lisensya? Dapat. Dapat talaga. Dapat. Hindi, tama nga kasi yung isa, yung napanood ko, nakikipag-argue siya nga dun kay pangalan nito. Kung sino man. Basta Go. Na dapat. Gabriel Go. Dito lang ako eh. Taga dito lang ako. Yun yung kinakutin. Sir, taga dito lang ako. Sabi ko, kailangan pa ba ng lisensya? Siyempre, sasakyan yan eh. Oras na umupo ka sa sasakyan. Tapos wala ka pang helmet. Tapos yun yan. Ano nang patong-patong na yan. So, yun. Ayan.
tingin ko tama naman yung gano'n. Tingin ko tama talaga na may lisensya. Pero yung iba dyan, wala naman talaga lisensya. Kung anong papakita nilang lisensya, di ba? Tsaka proper headgear. Inuhuli nila yung mga naka-nutshell na Yung tabo. yung Tabo yun eh. hindi yung pang ano, yung Pambike. pambike. O yung skateboard. Ang skateboard yung nutshell. So hinuhuli din nila yun. Okay din okay din yung ginagawa nila. Tama yun eh. Kasi para sa... Nakakaawa lang yung mga vendor na hinuhuli nila. Pero Oo, kasi... yun lang wala tayong magagawa. Kailangan din talaga na... So, tingin ko pagdating sa pagmumotor, since yung next natin na guest, si Coach, nagmumotor din. May yung Harley nga niya. Harley Davidson. Hindi ko ma-imagine di ba dati, nagiinuman tayo. Pinag-uusapan pa nga natin, ano kaya yung Harley Davidson mo Superman. Superman or parang paganto na. Ganun ko magmotor. Sobrang ganun na yung yung handlebar. Tapos ngayon, nagmumotor siya. Nagmumotor siya ng Harley. So, Di ko rin talaga na naisip na na siya ngayon, rider na siya ng Harley. Oo. Pero ganun talaga eh. No? ganun ang Evolve tao eh. Parang Pokemon lang eh. Nag-i-evolve tayo ng kung ano. Di nga natin alam na podcaster na tayo. Di ba ngayon, podcaster? Di ba? Dati pa sigaw-sigaw ka lang ng di ba? Podcast. Metal. Rar. So, yun. Pero, laking tulong nito real talk. Laking tulong ng podcast na ito sa sa akin din. Sa'yo. Sa akin malaki. Napag-usapan namin to ni Boris kanina na yun nga, yung podcast para sa akin ngayon is siya, pang break ng norm. Isa yun. Yes. At yung pagiging sarili mo, yung lumalabas din ulit yung sarili natin. Kasi minsan sobrang seryoso na yung mga problema natin. Sobrang seryoso na tayo, which is hindi dapat. Tulad nga ng sinabi ko, bro, this is the new smoking. Talking is the new smoking. Tama, ito na yung pinaka-vice ko eh. Kaya, minsan pag kunyari, sa labas, kunyari pag makikipag-usap ako sa isang tao, parang yung parang sobrang na, wala na yung parang ilag ka na may masabi kang masama. Masabi ka masama. Parang na, siguro yung confidence ko, bumabalik confident na. So, tama yan. At least nagiging positive experience para sa atin lahat. Diba? Yung mga Anyway, ano pa ba? Ikaw, kamusta naman yung biyahe mo sa daan? Ngayon. Ngayon. Smooth kasi tayo eh. Siyempre, South tayo. South Riders. May motorcycle club ka ba? Wala. So, Unang-una, lone wolf ka? Lone wolf, sobrang lone wolf. Alam bakit? Sigma boy ka pala Sigma boy, Lone wolf talaga kasi unang-una ayoko ng mga motorcycle club. Hindi naman sa, binabash ko yung yan. Pero hindi lang para sa akin. Saka, ayoko ng long ride. Naranasan ko. Sinubukan ko mag-long ride. Long ride na yan, mula sa amin hanggang dun sa Batangas. Sobrang long ride na pa sa akin. Pero, okay ng isa. Tama na sa akin yung isa. Kasi araw-araw ako naglo-long ride. Siguro yun. Araw-araw ako nagbomotor. So, sawa na siguro. Kailangan ko lang magpahinga. Minsan nga nakikita ko yung mga MC club. Parang rin eh. Siguro pag nagkaroon ako ng motor, gusto kong i-try na sumali din. Actually, maganda rin kasi yung iba nagbibigay ng tips kung paano pagagandahin yung ng motor mo. Di ba? Yung ganun. Siguro, yun yung mga beneficyo yun eh. Kung paano ka. O kaya, alam mo yun, yung marami kang kaibigan, network. May kilala ako dito. Ayoko lang magbanggit ng pangalan pero Hells Angels siya. Tama, di ba? So, totoong Hells Angels ba yan? Totoong Hells Angels. Okay. So, naka-Harley siya. Kasi yun yung requirement ng isang sa pagka actually, Hells Angels is MC club / gang na siya. Gang na siya kasi, di ba, may yung napapanood ko nagbebenta na ng illegals, di ba, mga ganyan. Papunta na doon, may mga bang-bangs na, mga ganyan. So parang na siya yun nga, connection. Connections. So anyway, ayun, marami rin tayong mga kakilala na
mga locals na nasa MC Club, like may mga kilala ko ilan-ilan sa El Caviteño, Siguro Motorcycle Club. ba't hindi, no? Hindi ko rin baka lang ako, medyo sobrang seryoso lang ako sa personal life ko kaya hindi ako nakakasali sa mga motorcycle club. Pero kung meron kayong suggestion ng motorcycle club na pwede nating salihan, ba't hindi, no? Why not? Diba? Pwede ba sumali sa motorcycle club na wala kang motor? Pwede, no? ang tawag doon, Kalawang Club. Diba sa tricycle, di ba? Oy, Kalawang. Hindi, biro lang. Hindi, gawin natin seryoso. Mali mo naman, di ba? Anong point noon, motorcycle club, wala kang motor? Halimbawa, sir, wala po akong motor pero manghang-mangha po ako sa inyo. Pwede po bang ako yung angkas nyo? Siguro, tingin ko, may papayag na motorcycle club yan kung babae. Pero kung halimbawa, lalaki, brusko, sino mag-aangkas dito kung mga scooter na yung mga, di ba? Siguro yun yung doon. Pero tingin ko meron. Mag-apply na kayo kung meron. So mga ka-Earbender Podcast, salamat nga pala sa pakikinig sa amin ngayon ni Charles, ni Cha. So suportahan nyo naman yung kung gusto nyo pa kami mapakinggan, meron kaming Facebook, meron kaming Spotify, at gusto nyo kami mapanood, meron kami sa YouTube. Ayun. So, isa pa, yung mga gustong naiisipan mag-podcast like sa gantong setup, so pwede nyong i-message ang CDM Pictures sa kanilang Facebook account. Meron din pala bukod dito sa CDM Pictures, ito yung main kasi na studio. So meron din tayo sa Kawit, may facilities din tayo doon. So yun. Ang space niya is parang office type. So, pwede tayo dun mag-set up ng kung anong podcast. gusto Kung anong gusto nyo, ang concept nyo, gagawin namin. Yan ang CDM Pictures. So, ayun. May gusto ko pang i-add. Mr. Kenneth? Siguro, na lang. Siguro, ride safe everyone. Yes. Helmet. Bibili kayo ng helmet na na yung safe baga, and pasok sa yung hindi kayo huli ng LTO. Tama. And ikaw, Charles? So masasabi ko lang is bago kayo mag-ride or kung ano man yan, motor man yan or sasakyan, is maging aware kayo sa sarili nyo, sa sistema nyo, sa kung ano yung iniisip nyo. Kung ano man yung problema nyo na dinadala nyo sa buhay, kasi para sa akin malaking factor yan. So everything is energy. Pag humawak ka ng manibela or yung handlebar ng motor, matatransfer nyo dun yung energy. So kung bad trip ka, automatic magre-reflect yan kung ano man yung hawakan mo. So dyan nagkakaroon ng issue sa daan, disgrasya, road rage. Pipigi bank lang ako dun, Chuck. Kasi Mm. baga tama yun na tandaan yun na yung kalsada ay hindi lang sa inyo. So Tama. para sa ating lahat yan. So Yes. gamitin natin ng may respeto. Be mindful, tsaka be aware na lang. So, yun lang yung masasabi ko. So, ride safe. This is Charles. And this is Ken. And this is Earbender Podcast.